Eto na naman si Claire na hindi Claire. Napahiya na naman. Hindi pa siya kasama sa mga meeting? Kung ano yung plano ng ni Junior? Tapos yung DA, iba yung sinasabi? Iba yung sinasabi ni Claire? Eh, yung sinasabi kasi ni Claire nakaraan ay masyadong ayabang tungkol po dito sa gagawin po ng DA. Tapos itong nagsalita yung DA. Salungat naman sa pinagyayabang ni Claire. Naku, pahiya ka na naman. Ikaw naman kasi ay dapat hindi ka nag-absent dyan sa pinag-uusapan nyo. Bakit nga ba laging iba yung kwento ni Claire dito sa ibang taga-gobyerno? Iba yung mga sinasabi niya. Ano na? Kaya pa ba? Talaga. Kasi ito si Atty. Claire, dati nagbablog pa lang ito. Bumabanat din kay Junior ito. Ngayon, nandyan siya, ay mukhang nagkakagulo na. Talaga. O eto, panuorin natin yung sinabi niya at sino yung kumontra na nasa gobyerno din. Ito yung sabi niya. Ato, benting bigas, meron na. Okay? At sa Cebu po, hindi lamang po vulnerable sectors ang makikinabang. Sa araw po, bukas po sa bukas. Bukas po lahat ay pwede pong mag-avail sa Kadiwa stores sa Cebu. Hindi po pili, kundi lahat po na maaaring mag-avail po nito ay allowed po. Hindi po ito... Yabang-yabang nga. Lahat pwedeng mag-avail. Pag sinabing lahat, bata, matanda, may asawa o wala, kung sino yung pupunta doon, makakapag-avail. Siya mismo nagsabi niyan. Baka sabihin niya, opinion lang niya yan. Yung mga pinagsasabi niya dyan, ay talagang maniniwala tayong yan yung gusto din ng Malacanang. Pero, ang matindi dito, ito ang paliwanag ng DA tungkol dyan sa 20 petot na bigas. Ito, Claire. Ayon kay Secretary Laurel, ang may karapatan lamang na makabili ng 20 pesos per kilo na bigas sa mga kadiwa ng Pangulo Centers ay ang mga tinaguriang vulnerable sectors na kinabibilangan ng mga persons with disability o PWD, senior citizens at mga miyembro ng 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino program. Maximum of 30 kilos ang maaaring bilihing bigas ng mga benepisyaryo. Ang limit po ay 30 kilos kada buwan, mas mababa ng konti kumpara sa 40 kilos na limit sa Benteng Bigas program. Taliwas naman sa naging pakayag ng DA, sinabi ni Presidential Communications Office, Atty. Claire Castro, na bukas sa lahat ang bentahan ng murang bigas. Ano ba? Sino ba dapat ang masusunod dyan? Sino ba ang ating pagkakatiwalaan? Sila mismo magkakasama dyan sa gobyerno, hindi na nagkakaintindihan. Tapos eto Claire, baka naman sagutin mo yung mga tanong ng taong bayan. Yung pinagyayabang na para sa lahat yan. Hindi naman. Tapos kinabukasan, wala ng 20 petot bigas. Tapos kinabukasan, ang 20 pesos na bigas, nasaan? Nako, pinahinto na pala. Isang araw lang. Sana Ano na? Eto, dito sa nangyari, dun sa ginawa nilang 20 petot na bigas kasi, may limit lang kung ilang kilo. Kasi subsidize Bumili yung gobyerno ng anong presyo ng bigas yan. 30 plus. Tapos binenta. May budget yung gobyerno para dyan. Hindi talaga yung totally na nag 20 pesos per kilo sa merkado. Kumbaga parang ayuda na rin yan. Eto ang nangyari kasi dyan. Limitado kung sino yung bibili. Limitado kung ilang kilo lang yung bibilhin. Tapos yung plastic na lalagyan ng bigas, mukhang mas mahal pa sa isang kilong bigas. May pa-print pa sa mukha ni Junior. O magkano din yun? Hindi naman niya pera yan. Pera din naman ng gobyerno yan. Pera ng taxpayers nang galing yan. Bakit naging 20 petot na bigas? Hindi talaga bumaba sa merkado. Subsidized lang. Ano na? Tapos pinahinto. Kasi dahil sabi ng Comelec, kahit papayagan yan, hindi pa rin magtatagal yan. Saan sila kukuha ng stock? Bibili ng ganun, tapos halagang 30 plus, tapos bibili ng... Siyempre susugurin yan kung saan pwesto yan. Pupuntahan yan
kung talagang yung bigas makakain ng tao yan. Maraming pipila niyan, aaraw-arawin talaga yan. Kaya ang hindi lang po kasi maintindihan ng iba dyan na ang hinahanap po talaga natin na murang bigas, yung hindi maaapektuhan yung mga farmers. Nagsisimula po yan sa mga farmers na uunahin sila para bumaba yung presyo ng bigas sa merkado. Hindi ganito, dinaan sa ayuda, tapos timing pa, maghalalan pa. Tapos timing pa na mag-e-eleksyon. Ang totoong 20 petot na bigas na yan, yung mga farmers masuportahan pa, sample sa patubig, sa abono, yung maliles yung gastos nila, pwedeng bumaba ang presyo ng bigas. Ganun pa rin naman, kawawa din naman yung mga magsasaka dyan kung ganyan yung ginagawa. Kaya malabong magtatagal yan. Kaya ngayon, yan yun naman yung dahilan. Dahil daw, ayaw nang kumilik, ganito, ganyan. Bakit ngayon pa kasi? Itatiming nyo pa na mag-election Tapos, pagkatapos ng eleksyon, balita ko, sa Kadiwa na. Ilan lang yung pwesto ng Kadiwa Ilang sako lang yung di-display dyan O ano na, 20 petot pa rin. Tapos, pag pumunta ka sa ibang Kadiwa, wala nang stock. Nangyari yan nakaraan, yung murang bigas sa Kadiwa, nagbubukas, yung ibang Kadiwa na pwesto, wala bigas. Kasi kami po mismo, bumibili kami sa Kadiwa noon. Pinapasok din namin yan. O anong balita sa Kadiwa? Pili nga lang yung lugar, kung saan lang, bilang lang, tapos wala stock. Ano na? Tapos, sasabihin nyo, ay, pipila yung mga DDS. Oo, pipila ako dyan. Pipila yung mga DDS dyan. Unang pipila yan. Pipila ako dyan. Kung mayroon. Saan pipila? Kayo nga mismo hindi nakatikim niyan. Kayo nga mismo hindi nakabili dyan. Sino yung nabudol ngayon? Ang tanong ngayon, sino yung nabudol? Sana Kasi, yung mga kumontra dyan, alam na kasi, hindi nyo pa rin ba kilala si Junior? Kung paano dumidiskarte yan? Nagsasabi lang ng katotohanan yung kumontra dyan. Katotohanan, iba yung paninira. Pag sinabi mong paninira, nagsasabi ka ng negative dyan tungkol sa murang bigas pero hindi naman totoo. Paano yan? Totoo naman yung sinasabi dyan na ang 20 petot na bigas na yan, limitado lang. At gastos pa ng gobyerno yan. At malamang hindi magtatagal yan. Yan ang katotohanan at hindi paninira yan. Bakit namin sinabi yung katotohanan tungkol dyan? Iwas budol man. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.